This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Magandang umaga po sa inyo lahat. Welcome to our show, Usapang Kalusugan. I'm your host, Ray Orosa. We'll be together sa susunod na isang oras, halos, not quite. Pag-usapan natin mga bagay tungkol sa ating kalusugan, how to remain healthy and live a long and happy life. Yun ang ating dapat na tema eh. So, hindi naman kami nandito para mag-diagnose, but to give you certain approaches mula sa ibang maraming kasi paraan ng pagpagaling, hindi lang naman isa eh. And some of them have been around far longer than Western medicine. They've been around for thousands of years. Okay, so pag-usapan natin, ang kasama ko dito ngayon is si Brother Vic Chua, yung aking suking co-host dito. At saka ngayon, ang special guest natin, si Dr. Alfonso Lagaya. He is a medical acupuncturist at saka siya po ang unang director ng PITAC. Ano ba yung PITAC? That's the Philippine Institute for Traditional and Alternative Healthcare. Of the Department of Health. Bakit pa sila kailangan doon? Kailangan yun. Exactly to answer your In other first words, it's statement. part of the Department of Health and a recognition by the Department of Health of these traditional forms of healing. Yes. Okay, so pag-uusapan natin, alam mo, minsan po nalulungkot ako at nahihiya ako sa inyo. Sapagkat sa dami po ng mga texts na dumadating, last week we received almost 200 texts and hindi namin kaya sagutin lahat sa programa. So let's get started because we have so many of them are, ready to be asked. Okay, mag-umpisa tayo dito. Sa 0921-766-1668, may sakit akong lupus. 14 years na nagme-maintenance ng steroids na gamot. Wala na bang lunas ang sakit na ito? Good question. Two schools of thought. In turo sa amin sa medical school, talagang ano na yan, you just have to go with your life na meron kang ganyan mga patsi-patsi sa katawan mo, sa mga lupus na ganyan, o kaya sa mata, o kaya sa kidneys. Pero, ang gamutan naman kasi sa Western medicine is plainly to lessen the inflammation. Kaya ang pinaka-baby nila dyan is the steroids. Pero if you're going to Oriental medicine, particularly ating healthy lifestyle, if you just change a particular diet in your body, pwedeng ma-reverse yan. Not necessarily 100% the next day, pero makikita mo may mga changes na makakatuwa ka. Over time? O during time, o during that time na habang nagbabago ka ng lifestyle. Ano ba yun? Marami yan. If you're going to enumerate it, I just ask mga viewers natin, i-grade nyo ang sarili ninyo into 4 topics or 4 units. One of it is, kumusta ba exercise mo? Ikaw ba ay masyado ng matamlay na palagi ka sedentary? Or ikaw na yung competitive exerciser na lumalampas ng katawan mo? So that's one. The other one is, kumusta ang mental status mo? Ikaw ba ay masyadong stressed out? Pag ikaw stressed out ka, itong lupus niya talagang titindi yan. Pag stressed out, o kaya naman masyado naman sedentary, para bang wala nang pakialam sa mundo. The third one is, kumusta ang tulog? Ikaw ba ay sobra-sobra sa tulog or kadalasan dito sa metro cities, kulang naman tayo sa tulog. Ika-apat would have to be the kind of food we're taking. And the food requires now, one is kung ano ba yung ideal na quantity ng foods. Ikalawa, the opposite of it, which is the abstinence, fasting and abstinence. Okay, but there's still nothing that they can take that is herbal or alternative medicine na can help to alleviate and improve it. Mahalaga yung sinabi mo na yung 4 na bagay na kailangan tingnan, exercise, worry, tulog, at pagkain. Sapagkat yan ang base ng kalusugan di ba? Yes. You must have enough exercise, you must have enough sleep, and your diet must be good. Layunin namin dito, baguhin talaga ang diet ng Pilipino.
Yun ang mahirap kasi ang Filipino is a top silog eater. Oo. And may connotation na magkakasakit tayo pag palagi tayong kumakain ng top silog. O, Ay talaga. Pero alright, but so is there some kind of herb that they can take, for example, that might help to alleviate some of the symptoms or the condition of lupus? Oh, Brother Vic. Hindi, alam mo, yung sinasabi natin lupus, no? Na alam ng mga viewers, yung tungkol kay Marcos, di ba? What? Lupus, tapos napauwi sa Kidney problem. kidney problem. Pero meron ding iba na lupus na pauwi sa lung. So sabi ni Doc Al kanina, na halimbawa kailangan yung 4 na bagay na yon. Bakit? Kung di naman, kung saan nang mahina, dyan papasok because it's an autoimmune. Autoimmune disorder. Kung saan nang mahina, Oo. yun ang titirahin yon. No? Kaya ang mangyayari noon, nakikita mo, bakit si Marcos sa natamaan yung kidney? Ito naman, natamaan yung Lungs. lung niya. Ganun. So, in other words, tama yon. Kailangan patibayin natin ang ating sistema. Yung immune system also, no? Kailangan palakasin. Yung autoimmune na sinasabi natin is a manifestation na naging super allergy. Nalampasan natin. Kaya ang ibig sabihin ng allergy kasi, meron tayong mga cells sa katawan natin na kinakain yung sarili nating katawan na dapat kainin niya yung kalaban, pero yung katawan natin ang kinakain, and that's going to be a simple way of saying allergic reaction. Pero bakit nga kinakain na yung kidneys, kinakain na yung balat, kinakain na yan? So pag-aaralan natin Pag bakit. kumakalat ang inflammation. No? Yeah, and then you were to asking about the herbal. Parang pagkain yan eh. Ano bang pagkain para sa tao? Di ba sabi natin, we have the go, glow, and grow foods. Hindi pwedeng isang pagkain lang para sa isang tao. Lahat yun dapat kasama sa plato. Okay, so that means kailangan talaga pag-aralan ang diet and Yes. what it is composed of. Yes. There's many things, for example, that will affect the pH balance of the body. Merong acidic, meron namang alkaline. And anong kalagayan ng kanyang alkalinity ng kanyang dugo Yeah, right. o ng kanyang katawan. With the mention of alkalinity, kasi if you keep on eating tapsilog, ang dugo natin mas nagiging acidic. The more animal meat, when I say animal meat, kasama na ang fish din dyan. Fish, chicken, beef, and pork is animal meat. We become more acidic sa dugo. But if we become more vegetarian, fruits and vegetables, nagiging alkaline ang dugo natin. Kailangan binabalancing maigi. And the proper proportions. Although you should eat more vegetables and fruits In proportion. rather than animal meats. Yes, animal meat. Tama yun. Okay, so isang, diyan, isang consequence, yung sinasabi nating Oo. autoimmune, ano? Kanina pinag-usapan natin, ang direksyon ay napauwi sa mga steroid. Wala silang magagawa kundi steroid para yung magiging numb. Walang hindi makakapag hindi maaaring makakatulong sa sa yung pasyente. But however, in medical science, pag autoimmune, wala silang kasagutan because wala silang may gagawa sa yung master gland of your immune system, which is the thyroid. Thymus. Or thymus glands rather, di ba? So, the thymus is the master gland of your immune system. No? Yung ating bone marrow nagpo-produce ng immune cells. Di ba? Tapos, ang ginawa ng Diyos, itong master gland ito, nagpo-produce ng mga iba-ibang growth factor para halimbawa magiging mature. Anong define ng autoimmune? Yun na isang, ang tawag nila ay abnormal immune cells, binubugbog sarili. No? So, in other words, bakit naging abnormal? Kasi hindi makapag-mature eh. Bakit hindi makapag-mature? Kasi yung thymus palpak eh. So, Webster Dictionary says, thymus gland is a gland you find when you're young. But when you're old, it disappear. Sa totoo lang, hindi disappear. Lumiit lang, evolute lang. nagsishrink. Kaya nakikita mo, pag matatanda, pumapasok. Bakit nung bata pa ako, wala akong matang allergy, matang autoimmune. Bakit nung matanda na? O yun, So because you of, have to kind of encourage the thymus gland yun. to Yun, regenerate. to regenerate. Yun ang pasok nyo, regenerative medicine. yung pinag-usapan natin sa buong mundo. The name of the game is regenerative Regeneration. medicine. Whether it is an organ or a system. Oo, system. Okay. All right. Marami kayong nadinig mula kay Brother Vic. From 0946671893 from Antonio Matibag, 45 years old. Doktor, magtatatlong taon na ako na stroke. Bakit tumigas pa rin ang mga muscle ko sa hita kapag naglalakad ako ng mga 5 hakbang? Ano po ba ang dapat kong inumin na herbal? Okay. Hindi makukuha ng isang herbal lang yan.
So what we're going to do is understand bakit ba nagkakaroon ng stroke ang tao. Bakit ba after 3 years itong ating caller na yan, si Antonio Matibag, bakit na after 3 years tumitigas na yung kanyang laman. Kapag 3 years na nawala ng kuryente dumadaloy sa ating utak papunta sa muscle, hindi na ginagamit yan, there are 2 consequences. 1, nagkakaroon tayo ng contracture. Ay sabihin ng contracture, tumitigas yung mga joint, umiikli at tumitigas at kaya sa viewers natin makikita ang forma ng mga na-stroke na kaganito. So humihila yung mga laman na ganyan, nagkakaroon ng contractures. Ikalawa, yung mga muscle, since walang kuryente na dumadaloy, humihina, nagkakaroon tayo ng muscle atrophy. Ayan, so pag yung dalawa na yung nagsama, mas matagal ang recovery. Kaya ang advice namin, sana kung sa maiksing panahon na lalaman yung may karoon ng symptoms ng stroke, paggamot agad yan. Now, in our clinic, we have 2 clinics now sa government, which is all in Manila. Ang one is Hospital ng Maynila, we give it for free. Acupuncture clinic naman yan. Treatment. Pero there's also a new clinic that we have established sa Hospital ng Sampaloc. It's also acupuncture exclusively for stroke patients. Kaya, And the acupuncture there kind of stimulates the nerves. In other words, para dumaloy uli yung kuryente. You got it right. When you say na ini-stimulate ang nerves, ginigising uli natin yung power ng nerves niya para magkaroon ng demand. Kasi ang katawan natin is just a matter of law of supply and demand. If there's a demand, gagawin na lalabas yung kuryente para pumunta doon. Pero pag pinayaan mo na, masakit na ako, hindi ko na maggalaw, ayaw ko nang simula ngayon, hindi na ako magtatrabaho, that kind of mentality will now not create a demand, hindi kayo magkakaroon ng daloy ng kuryente dito. At saka, pwede din dito, gawin mo a little bit of physical therapy hanggang makakaya mo. But para hindi ba wala ng kilos? Tama yun. Kailangan, maski na unti-unti lang ganun, pakikilusin mo yung kamay mo o yung braso mo, maski na maikli pa lang. Eventually, hahaba din yan eh. Tama yun. Ha? Kaya yung mga masahe, maganda rin yan kasi nababanat yung mga muscles natin, yung mga joints. And that is also the role of the rehab medicine. Yung mga gumagamot ng mga physical therapy. Kaya kung kayo naka-schedule sa hospital, yung mga na-stroke na ganyan, ang mga pasyente kung pumunta na sa akin na dumaan sa physical therapy o dumaan sa mga rehab medicine, mas malambot yung katawan nila, mas madaling ipasok yung kuryente. And that is through acupuncture. Pero sa akin, alam mo, mas mabuti yung ikaw ang sisikap doon para gumalaw yung kamay mo eh. Yes. Because then you are activating all the nerves there and the electrical currents and the signals to the brain to send some current down so that you feel something. And medyo mahirap lang ng konti pero talagang kailangan pagtiyagaan lalo na pag na-stroke ka. Eh. Tama yung sabi niyo, mahirap ng kaon. Hindi lang mahirap, talagang mahirap. Kasi they become frustrated. Halimbawa, yung kamay nila, pag tataas ko yung kamay ko, sabihin natin, yung pasyente itataas ang kamay. Ang stroke on the right side, ito ang kayang idiretso. So they become frustrated. What they can do for their own personal rehab is for them to hold it at stretch lang nila. Kapag na-stress, nababanat yung mga matitigas dito, nabubuksan. And then, muscle strength comes in. And that is where the mind has to set in. Sasabihin mo, kamay, gumalaw ka, gumalaw. Hanggang sa, mapapansin natin sa mga stroke patients, alam nila to. There are 5 levels of strength. One of it is yung pinagalaw natin ang laman, na gumalaw ng konti yung laman niya, pero hindi gumalaw ang buong kamay. Ibig sabihin, stage 1 yan. Ang 5 stage, so 1, 2, 3, 4, 5. The 5th stage is yung nakipagbunong braso, na ang lakas-lakas mo, kayang-kaya mo yan. That's the extreme stage. So, mga rehab dapat dumaan sa ganyang level para dahan-dahan na palalakasin natin. Don't expect kinabukasan kaya nyo nang itaas yan. Konting tiyaga lang. Konting tiyaga at meron tayong nilaga. Ayun. Pero yung ang sinasabi ko lang dito, the body's ability to heal itself is fantastic. Yes. So it's a matter of brain, activating the brain, yung utak mo, para turuan yung kamay mong kumilos muli. I know it's frustrating, but you need it, and I hope you will do it. Okay, mula naman ito kay Melds of Palawan. Good evening po. Ano ang herbal na gamot para sa cyst sa breast? Wala po kasi kaming perang pambili ng gamot. Meron tayong connotation kasi that herbal is a cure-all. No? Kaya ito, lahat ng 3 questions natin, natanong tayo about herbal. It's a cure-all. Hindi po. Parang gamot din po yan. It's not a one pill that you take na gagaling na kayo. Tanong natin, bakit nagkaroon ng breast cyst itong pasyente? We have to explain, I guess, ang origin, bakit nagkakaroon ng cyst ng kababaihan, lalo na sa kanilang mga breast, no? So, that is, then you begin to talk about hormones. Yes. Yes, in Diba? fact, hormones coming from yourself and hormones from the outside. Ibig sabihin, merong mga babae na kapag nagme-menstruation sila or ovulation, either one,
every 15 days, meron tayong menstruation, merong ovulation. Doon, nakasasalat nila, may bukol na lumalabas sa suso. Ngayon, kapag wala silang menses on that particular day, mapapansin lumiliit yung suso na yung cyst na yun, yung bukol. Kaya itatapat ninyo, pag nagpatingin kayo sa doktor, titingnan nyo na wala naman sa level na kayo ay nagme-menstruation para ma-rule out lang. Ikalawa, bakit naiipon yung mga bukol-bukol sa suso? Ang isang example ko dito, Cystic, ano? yes, yung mga cyst na ngayon parang may tubig sa loob. Na usually sana benign. Pag pinabiopsy yan, sana benign. Pero pag malignant yan, yun ang kumakalat. Ang advice ko na lang, lahat ng mga pasyente ko nakita ko with breast CA, breast cancer, kadalasan common denominator, they also have a frozen shoulder on the same side. So is there a correlation between inability for you to move the shoulders and the circulation on the breast? Kasi kung palagi na lang meron kang frozen shoulder at hindi mo tinataas yung kaliwa mo, nagagalaw mo ng ganito, pero yung kanan hindi nagagalaw, paano ngayon ang circulation doon sa suso niya on the right side? So the toxin that is there can irritate a cell that is, yung pala candidate na siya to become a cancer cell. Pag na-irita yan, tuloy-tuloy ng lalaki yan. How do you prevent it from growing more? Kailangan i-flash out mo ng mga toxins na, yung mga panlaban natin sa mga ganyan toxins. And that is when you need to move. So Kailangan ma-exercise yung mga balikat. But still, I think we still have to look at the whole idea that many times yung cystic things na nangyayari sa mga breast ng mga kababaihan is an imbalance in the hormones that they have. No? That's true. So, kailangan din tingnan ang balanse ng hormone mo. You have to take a hormone panel. And usually, that is because it is so dependent on estrogen, di ba? So, and estradiol, na kanya nagkakaroon ng mga cystic dito. Hindi lang dito sa breast, pati pa sa cyst, sa cervix, no? May correlation ako with the hormones and the food we're eating. Pero explain ko lang muna sa viewers natin yung exercise na ganyan. Pag kayo, mga viewers natin, itaas yung kamay ninyo. Right now, itaas ninyo. At nakita ninyo, kailangang idikit yung siko sa tenga. Kung sakaling nagawa nyo ito, at naididikit ko yung siko ko sa tenga ko, isabihin, balance yung aking circulation sa shoulders. Pero pag kayo ay nakaganito, ibig sabihin, hindi nyo maidiretso yung isang parte ng siko nyo. Meron ng imbalance. Meron ng imbalance na dito. At saka, yung circulation sa balikat, nagkakaroon na ng frozen shoulder. Iwasan nyo yan. Dapat, kung kayo ay nagbabadminton at left-handed kayo, the more you have to do shadow badminton on the right side. Galawin on the right side para magising yung circulation at hindi na lumaki yung mga bukol na yun. Or when you get up in the morning, like I do, for example, to do some of my own exercises, I go like this. Yeah. Tama yun. Huh? And Para maayos ang circulation mo sa shoulder mo. But that is very healthy. Well, this is again, balik na naman tayo sa, for example, the need for exercise to remain limber, to improve the circulation of the blood in your body through some form of aerobic exercise. tama yun. Kasi nga, we are in the urban dwellers. We are not chimpanzee, we are not gorillas. You don't see anybody in the streets walking in the streets with their hands up. Ano ka, gorilla na naglalakad sa kalye? No. Pero yung mga gorilla, yung mga sinatarsan, they swing from one branch to the other. Ang ganda na circulation ng balikat, ang ganda na circulation sa suso, kasama na rin ang baga, kasama na rin ang puso. So, ang advice ko na lang po is tama yung sabi niyo, pagising sa umaga, uminat. Ang pusa, pagising sa umaga, umiinat. Kaya kung pwede lang, iinat natin lahat ng katawan, lahat inat sa unat natin lahat ng katawan natin para sa ganun dumiretso lahat yan at gumanda ang sirkulasyon. If you can do whatever you showed a while ago, na ginagalaw lang ang balik, mas maganda yon. If you have a ritual about it, tuloy nyo lang po yan. Alam mo, ito sa akin lang observation ng bata ako. My grandfather lived to a ripe old age of something close to 90 or beyond 90. But I always saw him when I was still a little boy. He used to use Indian clubs to do his, paggising noon ng alas 4 ng umaga, he used to get up so early. Ayan, tirada agad ng aerobics with using Indian clubs. Okay. Ang Indian club kasi mas may mabigat sa dulo. Talaga parang kasi yung mga caveman natin sina Flintstone, di ba merong gano'n, yun ang Indian club. Pero karamihan sa mga Pilipino meron tayong arnis. So pag marunong sila ng mga arnis na ganyan, pero yung arnis kasi walang bigat yun. Walang bigat sa dulo, hindi challenging. Pero even for aerobic, maski na wala kang dala, kung gusto mo, umawa ka ng bote ng Coca-Cola, yun ang gamitin mo na walang lap. That's true. O lagyan mo na konting tubig. What I advise, tama yun, isang empty plastic bottle. So, ang gagawin, punuin nyo yan o kalahati, tapos nilalagay ko sa eco bag. Tapos, pag medyo may swing na yan, yun ang siniswing ko. So, what will happen? Hindi ka hihinto kasi pag huminto ka, tatamaan ka niyan.
Bakit plastic? Kasi pag tamaan ng tuhod mo, tamaan ng ulo, bukol ka. Kung dumbbell yan, delikado. So it's a lot advisable for you to have something soft at magagawa mo araw-araw. At mapapansin nyo, after 1 week, 2 weeks, itong frozenness ng shoulder ninyo, Lalambot lahat yan. na yan. At nagkakaroon na kayo ng flexibility and good circulation in your body. Ayun, alright. So, good PM po, mula naman ito sa galing sa Matnog, di nyo kayong pangalan, Sorsogon, 0906-311-4936. Magtatanong lang po, kasi po, for 14 na taon na kaming mag-asawa, bakit hindi kami magkaanak? Ako po, mahabang sagutan Mahabang yan. story, Oo, pero ang tanong, it takes two to tango. Kumusta ba yung asawa niya? Kumusta ba siya? Okay, Kasi pwedeng problema ng lalaki, pwedeng problema Yes. ng babae, o problema nilang dalawa. Ngayon, pag natignan siya ng urologist sa lalaki, natignan siya ng ng gynecologist sa babae, at sabihin hindi nagawa ng lahat ng pwedeng gawin sa kanila, at hindi pa rin makabuo-buo ng anak nila, itong advice ko po for general viewers, pwede po ba uminom kayo ng 3 litro ng tubig sa maghapon? Marami, I have... Buong araw, you mean? Yes, opo, waking day preferably. Ang advice ko po yan, marami akong mga pasyente nagpupunta sa akin, after doing acupuncture, pag uwi nilang, ina-advise ko po, you need to take 3 liters of water. Para bang ang analogy, paano ang seed na nilagay mo sa paso, paano yan lalaki kung hindi mo dinidiligan? Kaya importante, didiligan 3 liters of water per day. But, I will also have to ask, marami din akong pasyente, uminom naman ako ng tubig bakit di pa rin ako mabuntis? Ang next question ko, kumusta ang inom mo ng mga inumin na nagpapaihi prematurely? Ano yon? Mga diuretic beverages. Ano yon? Kape, soft drinks, alak, mga ganyan, diuretic. Cerveza. Yes, mga ganyan. Alam niyo naman yan, sa mga nagiinuman sa kanto, mapanghi yung paligid. Kasi sigurado, pagkatapos sila mag-inuman, magkano iihi na yan sa gilid. Ibig sabihin, diuretic beverages. You are forfeiting the chance of your body to recover from all sickness. Halimbawa, this is a drop of water. Kapag inom ka ng tubig, magkakaroon ka ng overflow. Iihi ka because an overflow, that's good na hugasan. Pero kapag uminom ka ng mga diuretic beverages, yung sabi natin, serbesa, yung alak, yung kape, yung soft drinks, Nadidehydrate ang katawan. madidehydrate ka kasi para ka naglagay ng butas sa gilid, nakakaunti na nga lang ang tubig na iniinom mo, tapos naglagay ka pa ng butas sa gilid, Labas madidrain lalo. out ka, lalo kang matutuyuan. Again, for the man and the woman, for the sperms to move freely, for the woman to have a good receptacle para tanggapin yung punla, dapat po well-hydrated tayo. Hindi ko naman sinasabi you take too much of a water na hindi nyo kaya. Ang advice ko lang po, 3 liters, kakayahin po ng adult po yan. Pero pwede din natin sabihin na magpa-check din yung lalaki, i-check mo din kasi ika nga nila, if you do not produce enough sperm, if the motility of your sperm is slow, hindi makaabot dun sa itlog. Now, ang kailangan siguro dyan, sabi nila, for you to be able to conceive, dapat yung lalaki should have at least 3 million sperm per ejaculation, no? And a lot of men have a lot more than that, no? Pero pagka maabot daw ng 3 million and less, masyadong mabagal ang takbo ng sperm. So there are some men na ang kanilang sperm mabagal kumilos. Para sa basketball yan eh. Oo, hindi ba na mag-fast forward? Yung isa taga-shoot, pero yung mga gwardiya dyan sa gilid, yan ang tumutulong para yung isa makapag-shoot. Oo, ang problema dito. So, the problem is not always the woman kasi mas madalas ayaw tingnan ng lalaki na baka meron siyang problem with the motility or the count of his sperm. And sa babae naman, yan ay kailangan tingnan. Kung minsan mababaw ang matris, mga physical defects Yes. na kailangan tingnan at ayusin para sa ganung paraan magkatagpo ang sperm at saka ang egg ng maayos para gayon pagka-implant nun sa uterine wall, matino at maayos. By being also hydrated properly. Right. Meron din tayong tinatawag na anatomical barriers. Halimbawa yun, may ovaryo ba yan? May matres ba yan? So mga ganun, may testis ba yan? Kaya hindi sila makabuo. So meron congenital, meron din acquired na nakakaroon tayo ng barriers. So sana makita yan ng gynecologist, makita yan ng urologist, para klaro tayo na walang diferensya sa dalawa. At pag nagawa na rin natin yan, yun ang advice natin. Meron akong dalawang pasyente, couple, parehong dentista, girl yung dentista, isa hindi. Businessman yung lalaki. Ang ginagawa nila, hanggang may coffee maker at may laman doon sa kanyang opisina, dadalawa lang sila sa opisina, tatapusin daw niya. Pag naubos, maglalagay uli. Hanggang yun ang kanilang parang tubig. Kaya nang hindi makabuo-buo, nung in-advisean ko sila na iwasan itong mga nagpapaihing beverages, about 3 months after, yung babae nag-miss na ng mens.
9 months after, tinetext na ako, Dok, nasa hospital na kami. One month after that, Dok, punta ka sa aming binyagan. So sana po mangyari ayos po na. sa nakikinig sa atin ngayon. Kaya lang, dito kasi hindi naman yung sinabi, 14 na taon yan, wala kang sinasabi naman kung nagkonsulta ka sa doktor o sa obstetrician o sa gynecologist para malaman to rule out some of the barriers to conception. Saka sana Alright. po, within reproductive age group pa yung babae. Oo. 0999-430-5078. Masakit ang aking left sakong, especially after walking far. I am 50 years old and 140 pounds for 11. You're a little bit overweight, I guess, for your height at 140 pounds. But if you're 50 years old, Hindi ano niya ba ang sinabi sasabihin mo doon? Hindi ko alam kung babae o lalaki siya eh. Kasi Probably. kung babae, kadalasan nag-heels. Or, Kadalasan babae. Kahit na lalaki nag-heels na, yung mga half-inch na heels na Oo. elevation, may problema kasi pag naka-heels. Kukontrain ako ng mga classmate ko sa orthopedics. Pero gusto ko lang sabihin sa kanila, ano ang ginawa ng Diyos nung pinanganak tayo? Are we supposed to be wearing a elevated shoes or we are supposed to be walking ground? habang debate niyan. Mahaba. Talagang nag-uusap kami niyan. Ang punto dito, yung pagsasakit kasi sa sakong kumisan, masyado nabubugbog, kanya sumasakit. At saka lalo na pag nakaganon, the body is not well balanced. So kung lalakad ka ng mahaba, talaga mapapagod at sasakit yung sakong mo. Para bang yung mga suma-attend ng mga marathon, may mga 46K ako nakikita dyan tumatakbo. Ibig sabihin, pwede kang tumakbo basta dahan-dahan. Kaya yung mga sumasakit Ano ba na naman ganyan, yun? Pwede ba tumakbong dahan-dahan? sabihin, sorry, tama ka. Lakad muna. Pwede maglakad muna kung kasi mabibigla. Pag nabigla ang katawan, eto kasi ang inflammation ng buto, kung etong buto, solid na bones natin, meron tayong layer dyan na parang sapin. Yan sa medical ang tawag dyan, periosteum. Yung periosteum na yan, kapag yan ay nabigla, nabulbog ng huso, tumakbo ka nang hindi ka sanay, mamamaga yung buto sa loob, yan level na yan ang unang-unang mamamaga. Masakit yan. At yun ang dapat natin pakalmahin. So, sana po yung mga nagsabi sa atin na ganyan, dahan-dahan po maglalakad muna. In on other a flat words, shoes. huwag mong biglain. Huwag bibiglain. And then, later on, pwede ka nang humabol sa mga marathon. Okay, we have to stop for a while at meron tayong ilang paalala, wag kayong mawawala. Babalik po kami.